Mayong hapon sa tanan. So, mao na siya ang buluhaton sa Ginoo. Naay panahon gyud sa pagtawag. So, kami nga medyo nauna gamay sa inyo, nga ana gihapon ang among kuan, mga kaagi. Muna ang kamatuoran pag-receive gyud na siya ba. Naging mga tao nga dili pa sila modawat karon, pero ang Ginoo nagtanom na siya sa unahan. Basta ang kinahanglan ra gyud, kung Ginoo mo tawag nimo, mo respond gyud ka. So karon dili na ta magdugay mga kaigsunan. Ang atong pagatun-an may tungod sa ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang ginharian sa langit na agyo yawi. So, ang atong mga balay karon, dili gyud ang tawo mo buhat og balay na kanang naa siya'y pultahan pero way yawi. Nganong yawihan man? Para safety, no? Walay bisan kinsa makasulod. So makasulod lang diyan ang ginharian na ayawi. Oo, may kinahanglan. Kay kung dili nimo yawihan ang balay, tapos bisan kinsa pwede mo sulod. Ug kung wala ka, tingalig sudlo na og kuan kawatan. Di ba? So ang purpose sa yawi, nganong kinahanglan man og yawi? Kay muagi siya sa pultahan. Muagi siya sa pultahan. Ang Juan Kapitulo 10, nagisgot na siya og plaque. Sa pultahan mo, kinaay pultahan. Ang taong di muagi sa pultahan, unsa siya? Ang kawatan yun na. Wagay, kuan. So, si Kristo ang pultahan. Pero kana nga pultahan, na ay yawi. Oh. Ang importante, but pasabot na dili ta makaadto sa langit, nadto sa pultahan kung wa ta yawi. So atong sabton karon sa maning yawi sa ginharian sa langit. Ang kining yawi gihatag ni sa mga disipulo. Atong tunan. Nahigayon na magkauban ang Ginoong Hesukristo. Siguro diri ko dapit. Brad Sam, tanawa daw ako makita ko dito ba? Sa camera ba? Tanawa daw ako makita ko. Na. Kitan? Okay. So, samtang nagtigom ang mga disipulo kauban ni Kristo, nangutana si Kristo sa iyang mga disipulo. Pangutana niya, unsa may pag-ila sa mga tao nako. Ingon dire. Og sa miadto si Jesus og saging sakpan sa Cesarea ni Filipe. Nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sa pag-ingon, sumala sa mga pulong sa mga tao. Sa ibot pasabot, sumala sa mga pulong sa mga tao. Kinsa man kuno ang anak sa tao. Sumala sa mga pulong sa mga tao, ha? Kinsa man ako para sa mga tao. Pangutana na siya. Unsay ingon sa mga tao kang Kristo? Ana, mo nay pangutana niya. Ang iyang kauban ana ang mga tinun-an. Kumbaga gipangutana niya ang mga tun-an, unsay tan-aw sa mga tao diri nako. Siyempre, gipangutana sila, ang uban, tubag. Ang uban na nag-ingon. Si Juan nga Bautista. Ang uban, mingon, si Elias. O ang uban, si Jeremias. Kung unsa man sa mga usaman sa mga malalagna. Muna ingon sa tao, unya, sakto to. Unsa ingon sa mga tao? Ikaw daw, si Juan Bautista. Ikaw daw si Elias. Uban, ikaw daw si Jeremias. Unya, ikaw uban ka sa mga manalagna. Kana ba na mga tubag o mga idea gikan sa mga tao? Sakto ba na si Kristo ba? Si Juan Bautista? Si Kristo ba? Si Elias? Si Kristo ba? Si Jeremias? O usa sa mga manalagna? Sakto o sayo?
Ha? Sayop. Si Kristo dili si Juan Bautista. Si Kristo dili si Elias. Si Kristo dili si Jeremias ug usa sa mga propeta sa Old Testament. Kay nasa New Testament man si Kristo. Karon, ikaduha niyang pangutana mao ni. Siya nag-ingong kanila, apan kamo. Unsa man ang pulong ninyo kung kinsa ko? Kuyawa nga pangutana, no? Kung ako siguro usa sa disipulo ni Kristo, makulbaan ko. Kay tingalig masipyat ko sa pag-ila sa akong Dios, sa akong manluluwas. Ingon siya, unang pangutana, unsay tan-aw, unsay pagkaila sa mga tao diri nako. Daghay ning tubag, walay nakasaksaktong tubag. Karon, unsa may inyong tan-aw nako? Nga nang Ginoong Hesus. So, silang tanan gipangutana, bisan kinsa sa kanila pwede mo tubag. Oo. Siguro kung kita karon mangutanon ni Ginoong Hesus ni anang panahon na, siguro mag-ingon ta sa kay tubag, no? Baka masipyat ko pagkaila sa akong Ginoo. So naay mitubag sa ila ug naay usa nga mitubag ato nga sakto. Kinsa man? 16 una. Og sa mitubag si Simeon Pedro miingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Unsa? Sakto na o sayop? Sakto. Ang mga sulti sa mga tao sa anak sa tao kang Kristo sayop. Pero ang tubag ni Pedro, si Pedro lang ang nakasulti sa sakto nga tubag sa pangutana pod ni Kristo. So tungod kay nakatubag si Kristo, unsa may giingon ni Kristo? Ingon si Kristo sa 17. Og mitubag si Jesus og miingon kaniya, bulahan ikaw, Simon, anak ni Jonas, kay wala igapadayag kana kanimo sa unod og sa dugo. O dili dito kang Jonah na, kay kung kang Jonah di ay di siya katubag og sakto. Kundi ingon siya, bulahan ka, Simeon, Pedro, anak ni Jonas, kay wala gipadayag kana kanimo, wa na gipadayag nimo sa unod og sa dugo, kundi sa akong amahan. Ang iyang amahan ang nag-reveal sa hunahuna ni Pedro. Atuas langit. So sa pangutana ni Ginoong Hesus, si Pedro lang ang nakatubag sa sakto. Unsa pa may gingon sa Ginoo pagkatubag ni Pedro na sakto sa 18? Og ako nagmagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ang akong iglesia. Kani kay kinsa gi-address? Kanimo, Pedro. Sa ibabaw sa bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Kay kinsa niya pagatukuron? Kanimo, Pedro. Kasi Pedro man ang nakatubag sa saktong tubag. Gihatag kang Pedro. Wala gihatag. O sige, nakatubag si Pedro, ihatag nako sa inyo tanan. Ang Yahweh, dili, ihatag lang dito sa tao nga nakasaktong tubag. Oo. So tukuron di ay, dito kang Pedro, kasi Pedro nakasulti sa kamatuoran. So kung dili na ta mosulti sa kamatuoran, dili ta mahimong piniyalan sa iglesia. Di na ta piyalan sa iglesia kung di na ta mosulti sa kamatuoran. So kay Pedro, gihatag sa Ginoo ang authority sa iglesia sa Ginoo. So ang iglesia na dili na mosulti kamatuoran, dili na iglesia ni Kristo. 19. Sa 19 na English man ako. So, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Unsay gihatag kang Pedro?
Ihatag ko nimo Pedro, tukuron ang iglesia sa diha nimo, hatagan ta ka og unsa man. Ha? Ginarian ba? Yahweh ang ihatag. Unya, kung ikaw na ay Yahweh, kita tanan diri, kita, kana nga balay. Tapos ang tagaan ako usara, kasi nag-iya sa balay, kantong na Yahweh, kay siya may makasulod sa balay. So, gihatag kang Pedro, ang authority sa church, pinaagi sa iya, tukuron ang iglesia, kay siya nagsultis kamaturan, gihatag pa sa iya ang mga Yahweh. So, dili lang na isa ka Yahweh, Brad? Di lang di usa ka Yahweh. Taghang Yahweh. So, usahay sa, di ba, daghay mga Yahweh, piniyalan man ka, faithful servant, piniyalan sa Yahweh sa ginarian, lalim ka ng Yahweh sa ginarian. Okay. Gihatag kang Pedro, ingon siya, kung unsa, ingon dire, and whatsoever thou shalt bind on earth. Sabi ha, kung unsa ang imong bugkusan sa yuta, pagabugkusan sa langit. Sabi ka ng authority. Kaya kinsang gihatag? Pedro ra. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be lost of heaven. Kung unsa ang luagan sa yuta, luagan gihapon to sa langit. Kay naa siya'y authority na ang Yahweh sa ginharian, siya makaablila sa pultahan sa ginharian. Kang Pedro. Okay? Gihatag ang Yahweh. Pangutana, kay kinsa man karon gihatag ang Yahweh sa ginharian. Oh. Kay kinsa man gihatag ang Yahweh. Karon sa dili pa ta muadto, mubasa ta og track 12, page 63, paragraph 4. To open without a key, a locked door is of course to break the door. Karon, kung namoy balay, nawala ninyong Yahweh, gipangita na ninyo ang Yahweh bisan asa, wa gyud ninyo nakiti. Sa man yung buhaton sa pultahan na di man nimo maabli. Ha? Ay way lain. Bukon yun, gubon yun nimo ang Yahweh. Pugson yun nimo tog guba para lang yun maka sulod. Pero ingon dire, but being unbreakable, the locked door of prophecy. Unsa yung locked door? The locked door of prophecy. But pasabot ang prophecy di ay nakalak siya. Kalak. Is impossible to open without the key. Ang pagsabot di ay sa mga propesiya, kinahanglan og Yahweh para maablihan ang pagsabot, ang understanding. Imposible na siya ma-open kung walay right key. Right key. So, naamanggoy mga Yahweh nga piki. So, kinahanglan sakto nga Yahweh ang mahatag. So, para mabuksan ang propesiya, pagsabot sa propesiya, kinahanglan mo nimo og Yahweh. So, naghisgot diri og propesiya. But pasabot, bisan unsaon di ay kutkot sa tao, bisan unsaon pagbasa sa tao, kung dili siya tagaan og Yahweh na maabli ang mga propesiya, makamaturan sa propesiya, pag muisgot ganitag propesiya, mga panghitabo sa umalabot. Mga panghitabo sa umalabot. Kay ang tao nga wala mahibalo sa mga panghitabo sa mga umalabot, buta. Siyempre balo. So karon. Ingon diri. Ang pangutana, nganong gihatag man kang Pedro ang Yahweh, ang tubag, tungod kay siya lang ang nakatubag sa pangutana. Siya lang nakasultis kamaturan. Okay? So,
Ingon diri, nganong gihatag kang Pedro nga dili na lang gihatag sa tanan. Sa all. So tungod si Pedro ra man gud ang nakatubag. So, muna siya. Peter was the only one who gave the right answer to the question. Mao na ang tubag. No? Mao na siya. Ang kamaturan di ay dili ipadayag sa flesh and blood. Kay bisan unsa pa imong naeskwelahan sa mga dagkong mga eskwelahan sa Seventh-day Adventist. Bisan mo eskwela pa ka didto sa Lumelinda o dito sa US sa mga grabe kaayo nga mga eskwelahan. Kung dili ipadayag sa imo sa amahan na naas langit ang pagsabot sa propesiya, useless. Pero bisan pa og magsasakara ka, manananong ka lang, farmer ka lang, pero wa kay pagsalig sa imong galingon kundi sa Ginoo ra gyud. Si Pedro, sama si Pedro. Mananagat ra man to. Unya moingon, unya pastor ka ba? Mutuo mi sa imo. Nga nanagat ra man ka. Magtatanong ra man ka dito sa union o sa asa to sa ubay. Unya kami mutuo mi diri kay pastor kay nag-eskwela gud ni pagka-pastor. Di ba? Ang bisan unsang eskwela pa atong nakuha, kung dili ipadayag ang kamatuoran, wala gihapon na. Walay mapuslan ana. Okay? So, since present truth committed to antediluvian an individual is the keys of heaven. So, ang presente nga kamaturan di ay sa panahon ni Pedro na ang tao kinahanglan makaila nga kini nga tao mauna ang Kristo, mauna siya ang mutubos sa sala sa tao, mubayad sa sala. So mo to ang present truth sa ilang panahon. Mo to ang present truth sa ilang panahon nga individual, no? Kinahanglan makasabot na si Kristo ang anak sa Dios. Okay. So dihatag ang Yahweh. Pero sa wala pa gihatag kang Pedro ang Yahweh, naapay mas nauna pa sa iya nga nakakuha ana nga Yahweh. Sa wala pa niya maguniti ang Yahweh, na anay nauna sa iya nakagunit. Kinsa ka to nakagunit sa Yahweh? Ang Yahweh diha tan-awa, for the earth, the church, the heavens revealed truth existed before Peter's time. So, ato pa tayo nun. Kinsa ang unang nakagunit? Sa wala pa si Pedro. Si Noah. Si Noah, nagmensahe siya sa sulod sa 120 years. Walay backslide. Ay, backslide. Pagkahuman, ang hintuo lang sa mensahe ni Noah, iyara pamilya. Luuya kayo, no? Luoy kayo ba? Adto. Daghan kayo, luoy kayo ang mga tao. Lalim ka anang, ang Ginoo di ay dili siya mutanaw kung daghan. Kay daghan tinuod. Mutanaw siya sa quality. Unya ang nakasunod raman sa antediluvian world kay ang iya raman pamilya. Tanang misakay sa arka luwas. Na preserve ang ilang mga kinabuhi, ang ilang lahi. No? So si Noah, nag-preach siya dito, ang mga tao walay pagpakabana. Nagkaon, nag-inom, nangasawa, pag-asawa, hantod may abot ang baha. Ko? Sunod, gihatag kang Abraham. So kang Abraham, maura gihapon na senaryo kung unsa ang bugkusan diri, bugkusan gihapon sa langit. Kung unsa luagan diri, luagan gihapon didto sa langit. Same ra gihapon na prinsipyo. No? Same ra gihapon. Pagkasunod, pagkahuman kang Abraham, sa panahon ni Abraham, grabe ni siya pagtuo si Abraham, dili basta-basta. Gihatag kang Abraham, pagkahuman sa panahon ni Abraham,
gihatag kang Isaak. Maura gihapon na senaryo. Maura gihapon. Si Isaak o si Abraham, tanan nga mutuo sa pulong ni Abraham, musunod kang Abraham sa Ginoo ni Abraham, makasulod sa ginharian sa langit. Sunod, pagkatapos, pagkahuman kang Abraham, gihatag kang Isaak, pagkahuman kang Isaak, kay kinsa naman pud gihatag? Ang Yahweh. Gihatag na pud kang Jacob. Gihatag kang Jacob na pud. So, sa period of time, ginahatag na siya. So, gihatag kang Jacob, ang Yahweh sa kingdom of heaven. We see then that what Jacob bound on earth was also bound in heaven. So, maura gihapon sa iyang panahon. So, ingon dire, pagkahuman sa panahon ni Jacob, asa nagihatag? So, it was also in the Exodus movement for Moses had a message kiss from God. Ang mensahe, mauna siya ang iyang mga Yahweh, ang mensahe. Mga Yahweh. Kang mensahe, dili raman usap. In every age, there is a new development of truth. Maaykuan. Na ay pag-uswag sa kamatuoran. Sama sa pagbukang liwayway o sama sa kabuntagon ba? Diba? Hinay-hinay siyang nagkahayag-hayag hanto sa utong-tutok. Okay? Kang Moses na pod gihatag. So tanan nga mituo kang Moses diha, misunod sa mensahe ni Moses, nabalaan sa mensahe na ay Yahweh sa ginharian. Na ay Yahweh, hatagan og Yahweh. Karon, pagkahuman kang Moses, agoy nidto na pod gihatag sa mga Jewish leader. Pero ang problema, ang Kristo, wa na nilang dawata. Supak na. Karon kay dihatag man na sa wala pa ang Christian era, Christian church sa Antioquia, buhat 1126, dihatag muna sa mga Jewish leaders, sa Jewish church. Karon kay napostasya man sila. Wa naman sila magsultis kamatuoran. Pag abot ni Kristo, dili naman si Kristo ang Misaya. Wa man sila midawat. So asa gihatag ang Yahweh? Na gihatag to sa ila, wala man nila dawata ang Ginoong Hesukristo, gihatag sa Christian Church, sa Apostolic Church. Gihatag sa ila ni Pedro. Kay wala naman mi sunod. So, gikan dire, tapos gihatag na pod sa Christian Church. Gikan sa Jewish Church, nadto sa Christian Church. Ang mga Yahweh sa ginharian. Gipasa-pasa, no? Pasa-pasa siya. Okay? Karon, diha man, kining Christian Church, kadugayan ani paglabay sa panahon ng Christian Church, kay unsay nahitabo sa Christian Church, gikan sa 538 to 1798. Unsa may nahitabo? Gikan sa, di ba? 49 years o 70 weeks. Na sa Acts 8, chapter 8, verse 1, niabot ang dakong lutos. Gibato si Esteban. Mo naman to ang 70 weeks, di ba? 490 years. Dito na fulfill. Karon, gipampatay man ni sila. Tanan. Gipampatay man ni sila. Gikan sa 538 to 1798. Tapos ang nasunod kay gipampatay man di man ang himpatay di mo to kang Kristo, pero karon sige nag-angkon kang Kristo. Kinsa man adi na lang nako banggiton. Ang Christian Church na wala na sila, gipampatay na sila, kalaunan nahimo na ni. Sila na ang naggunit. Pagkahuman, milabay ang panahon, kay kini nganong nasa ila, unsa pa mang adlaw ang ilang pagsimba ato,
Wala pa may Domingo ato. Kining gisgutan diri. Wala may Domingong pagsimba na. Sabado pa. Napa sa ila. Kini pampatay man sa kuan sa mga Romano. Ang Romano ato manggod kuan man to. Dili pa sila religious kuan. Dili pa. So karon pagka-apostasy sa Christian Church nga dire kay gikan sa Sabado, gialis dan sa Domingo, no? Kinsa nahimong reformer na pod? Si Luther na pod ang gihatagan. Moto siya ang gikuanan sa Reformation. Gikan sa Catholic ngadto sa Reformasyon na si Luther ang gigamit sa Ginoo para ang grains of truth, ang kamatuoran nga nawala sa Christian Church, sa mga original na mga disipulo. Kay gipampatay to sila, ang ilang mga kamatuoran nga nagader sa panahon pa ni Kristo, tungod kay gipampatay, na unsa naman? Wala. Pila gani ka tuig? Gikan 538 to 1798, 1,260 years. Kadugayon nawala gyud ang kamatuoran. Sa pamaagi sa Ginoo gigamit si Luther. Mao na karon na makakita gyud kag mga Lutheran. Kita kag Lutheran hantud karon. Pero pagka human ni Luther, milabay ang panahon. Muna ang ingon sa kasulatan, sa Great Controversy, there was a present truth in the days of Luther, a truth that at that time of special importance. There is a present truth for the church today. Sa atong panahon, nagyan po yung present truth. Lahi itong present truth sa iyang panahon, sa panahon niya, o sa ato, naapoy present truth sa atong panahon. So, eto, pagkahuman, kang na-stagnant ang Lutheran Church, kay pagtuo ra gyud sila, dili man sila ganahan muuswag ang ilang kahibalo, kay pinaagis pagtuo, maluwas na, gisunod na ang gitawag nga si John Knox with additional truth. Dugang ba? Additional truth. Si unsang kamaturan, unsay pangalan ani? Unsay iyang truth na ang tao maluwas, dili lang pinagis pagtuo kundi pinaagi sa grasya. Grasya ni siya, no? Ha? Grasya? Holy Spirit. Holy Spirit. Spirit ba sunod? Holy Spirit. Okay. So ang tao di ay dili lang maluwas pinagis pagtuo kundi pinaagi sa Holy Spirit, balang Espiritu. Kay makabuhat man kag maayo, makapailob man ka, kay ang fruit of the Holy Spirit unsa man, ang bunga sa balang Espiritu, ang gugma, pagkamailubon, sa pa to? O painobsanon. Kalinaw, kaaghop, tanan nga mga maayong buhat, bunga na sa balang Espiritu. O ang nanguna ana si John Knox. Siya ang gitagaan og Yahweh. Sumunod si John Wesley. Pagka-stagnant na ni John Knox, kay ang ilang maon lang na siya, gihatag na pod kan John Wesley. Unsa gani ang kamaturan kan John Wesley? Grasya. Ang tao dili lang maluwas pagtuo, kundi maluwas pud siya pagtuo og balang Espiritu o grasya. So si John Wesley, ang grupo ni John Wesley stagnant, wa na sila may uswag. So ang Ginoo sa dihang namatay si Wesley, nagpabili na lang og kana pag abot pod kang Wesley sa grasya, muingon na, wala na buhat. Kay luwas na ta, grasya. Ang problema kung magasayop, disgrasya man.
So, pagka-stagnant o pagkamatay ni John Wesley, na-stagnant ang iyang grupo. Kinsa yung sunod kay John Wesley? Si Campbell. Unsa man ni si Campbell? Unsa may kamaturan kay Campbell? Alexander Campbell. Ha? Muna siya ang baptism by immersion. Baptism by immersion. Na ang tao dili lang dai maluwas pinagis pagtuo sa Holy Spirit, sa grasya, sa kundi pinaagi pod sa bautismo. Ang motuo og magpabautismo mamaluwas. So dili pwede nga pagtuora, kundi naapoy bautismo o ang nagdalaan na si Alexander Campbell. Muna ang mga baptist tinuod na sa una. Kaso di naman mo dawat. Diha naman lang yun. Basta mabautismohan ka na, luwas na ka. So ang Ginoo manggod, kuan siya progressive manggod ang mensahe, progressive. Sa una Katoliko. Tapos nahimong Pentecostal, nahimong sa pato bro? Hantod nahimong 70 Adventist. Gusto pa man gyud makatunog kamaturan, napa may kamaturan, hantod nahimong Davidian. Kini si Campbell, unsa ni siya? Methodist. Methodist man gihapon. So karon, pagkahuman kang Campbell, kinsa yung sunod? Si William Miller. Si William Miller ang usa sa mga naka-revealed sa iya ang lisod na prophecy. Kay gikuan siya ang sanctuary doctrine, ang pag-restore gikan sa pagkaguba sa Jerusalem, no? Pag-restore, pagbalik didto sa templo, gipakita niya gikan sa 457 adto sa kuan hantod sa pagkuan yun. So, si Miller ang nagpropesiya sa 2,300 days, 300 years, mga kaigsunan. So, siya ang nagkwenta dito. Pila ka kuan mo na siya na ang ato karon gikan na kang Miller nakuha na to na kana 2,300 days kay sila Sister White, sila James White, sila diha gikan sila sa First Day Adventist. Kay kini si Miller First Day Adventist ni siya. Pagkahuman sa Millerites movement, kay kini siya Philadelphian Church. Unsay sunod sa Philadelphian Church? Laodicean. So gipasa gikan 1844 sa Great Disappointment, gipasa na pod sa Millerites movement sa SDA. Di anata karon. Ipasa ang Yahweh. When the case passed from the Millerites movement to the Seventh-day Adventist denomination. Gigamit na po sa Ginoo si Sister White para ang kamatuoran padayon nga ma-rebuild, padayon nga masabtan. So, kung matay di ay ang gitawag na instrumento, ang ways of inspiration mahunong. Kay ang tao ang gipialan para ma-explain kung unsa ang mga propesiya sa Biblia. Samtang buhi ang prophet, ang revelation of truth, padayon. So daghan na si Sister White, gikan sa Philadelphian Church, ngadto sa Laodicean Church. Nagpadayon siya sa buluhaton nga gipaisugdahan ni Miller. Muto na ang 2,300 days, natay pagtuo, natay Holy Spirit, natay grasya, natay bautismo, o natay 2,300 days, natay Sabado. Wala siya ang kamatuoran. Karon, mauna ni siya, tapos, karon, agoy kay nahitabo man na ang 70 Adventist di naman pud ganahag kamatuoran. Kay kung sulti kas kamatuoran, unsa may tawag sa imo?
Offshoot na mahinuon na offshoot na mahinuon ang musunod. Di ba dapat ang di musunod sa kamaturan mo na ang offshoot? Ano ba? Kung musunod na kas kamaturan, tawgon kag offshoot. What association has the keys of the kingdom today? Mutana. Pagka-apostasy sa Seventh-day Adventist, totally apostasy ng 1890, totally pag-reject nila sa mensahe ni Jones and Wagoner sa Minneapolis, kay nagtuo sila, wala na ilaing mensahe gawas sa mensahe sa tulok ka mulunda. Oh, wala na daw. Oh, karon kini nga denomination nga gihatagan sa Yahweh, may reject sa council ra mo guna brad, tambag ra man na. Pwedeng tumanon, pwedeng dili. Kapaita na sulti, no? I counsel thee to buy of me I salve. To buy of me gold tried in the fire. To buy of me the white raiment. Ngano mang papaliton man ka sa Ginoo na kung makakita pa ta, nganong papaliton man tagpampahid sa mata para makakita? Subot pa sa buta. So, pagka-reject sa council, kay council ra lagi, pwedeng tumanon dili, pero ang nag-council ana, ang true witness. Bakit nga namang isuwat man gud na ang tinuod nga witness? Na di ay dili tinuod na witness? Na amo gid tinuod. No? Ang dili tinuod na saksi, magsige ingon, council ra man na. Tambag ra na. Inyo mangguhimuong doktrina. Ang pagkaon sa unod, inyo mangguhimuong doktrina. Unya naghimo manggani mong doktrina na Leviticus 11. Di ba? Okay. Pagka-reject sa mensahe ng 1890, 40 years sa atong worship ganinang buntag, 40 years na walay pagpakaon. So, ingon diri, the Seventh-day Adventist denomination rejecting the counsel of the true witness to the Laodiceans, which message is contained in the shepherd's rod, are blindly giving the position of the keys to the followers of the rod. Herye, paminaw sa sungkod. Oh. Ang Ginoo nagatuaw sa syudad. Oh, pamati sa sungkod ug sa tawo nga iyang sa tingyon, the Lord cried to the city in the man of wisdom, ang tawo nga adunay kaalam makaila sa iyang ngalan. Oh, paminaw sa tungkod ug siya nga sin Bisaya to? Appointed it, nagtudlo niya na. Paminaw sa sungkod. Unya, ang sungkod di ay musulti. Ang sungkod di ay mupakaon. Feed the rod. Feed thy rod. Feed. Let them feed. No? So, karon gihatag sa Davidian, gihatag sa General Association, no? Ingon na, the keys of the kingdom of heaven today have passed from the hands of the General Association of to the hands gamay. Sorry kay i-joke na tong kan. The keys of the kingdom of heaven today have passed from the hands of the General Conference to the hands of the General Association of the Davidian Seventh-day Adventists. Kinsa man ni siya nga grupo? Grupo ni siya nila Brother Hotep. Mount Carmel, Waco, Texas. Gikan atong 1930 to 1955. 1955. So gihatag ang naadiha ang sungkod, naadiha ang cross, naadiha ang orasan,
naa diha ang libro, naa diha ang lamb, naa diha ang trumpet, naa diha ang kini bugkos. Ha? Hugpungon mo ang kamatuoran. Okay? Karon nahitabo man ang knockout blow. Gisulat man na ni Barhotep nga moabot ang gitawag nga knockout blow. Ang Davidian wa kabantay. Dili man pud pwede good na naay prophecy sa knockout blow tapos makuan siya makontra. Gituyo to sa Ginoo, kay nakit-an dito na naay mo knockout blow. Na yung knockout blow may tabo. So nahitabo gyud mga kaigsuonan ang General Association of Davidian Seventh-day Adventists na baligya ang yuta. Nabalin tanan, nagsugod sa excess property, then dahol. Pagkahuman mga kaigsuonan, kay nabaligya man to kay si Florence Hotep, ang asawa ni Barhotep gigamit sa kaaway. Gamit sa kaaway na pagkasakit ni Barhotep, iyang giistorya si Barhotep, pagkahuman, iyang gipangutana ang 42 months, di ba? Ingon ni Barhotep, ugma, ako isulti sa imo. Agoy kay namatay mas Barhotep. Ngano man, dili ang rad manggod. Bisan si Sister White, buhi pa siya, naunta siya isulat, pero unsay gingon sa anghel. Ayaw, walay pagbago sa General Conference. Di na ma-revive. So si Barhotep, isulti na niya unta ato nga panahon, kinaugmaan, kang Florence Hotep ang may tungod sa propesya sa 42 months. Pero karon mga kaigsuonan, grabe gihapon. Ang 42 months kinahanglan ang maka-explain ana. Kana gyung maka-explain lang anang 42 months, kana gyung nakagunit sa Yahweh sa ginharian. Ang wala kagunit ana, di gyud na maka-explain bisan unsaon pa pagkutkot ana. So sa madaling istorya mga kaigsuonan, kadto nga association sumala sa legal documents, the General Association of Davidian Seventh-day Adventists, a dissolved association in liquidation. Kanos asya na dissolve? March 14, 1962. Ang complete. Nagsugod siya sa 1959, scattered abroad sa Karayas chapter 12. Tapos, ang complete niya, na-dissolve na gyud, na baligya na tanan, ni adtong March 14, 1962. Ang pangalan, General Association of Davidian Seventh-day Adventists. Mao to nakaadto ang mga Davidian sa ang uban miadto sa New York, mo na tong Mountain Dew, di ba? Mo na tong Mountain Dew. Adto. Nabaligya man ang kinatibukan. 1957. Tama ba? Wala man ko na ko'y PowerPoint ato pero wala na ko magkuhan. Okay? So, pagkahuman ato mga kaigsuonan, kay nabaligya man to, na dissolve man to siya na association, sumala sa mga legal documents, ang pangutana na pod karon, who has the keys of the kingdom today? Kay na-dissolve man to. Sumala sa kasaysayan. Ang pangutana, kung na-dissolve na to ang General Association of the Davidian Seventh-day Adventists niadtong March 14, 1962, tapos ang mga Davidian ato nakatibulaag, miadto sa New York ang uban, miadtong uban sa ubang lugar, ang uban wala na masabti, wala na sa record. Karon ang pangutana, kung na-dissolve na tong general, kinsa man ang naggunit sa kingdom, sa Yahweh, sa ginharian, karon. Sumala sa Leviticus of the Davidian Seventh-day Adventist, page 1, paragraph 1, naa pa may usa ka pangalan nga gi-reserve,
ni Brother Hotip, wala gamita. Pero nakabutang sa Leviticus of Davidian Seventh-day Adventist sa konstitusyon. Nag-register siya general, pero naa pa siya gipredict diri na kinig yun ang na association ang makatapos. Atong basahon. Ingon diri. Provision in set up as well as in name. The Davidian Seventh-day Adventist Association exists solely to accomplish a divinely appointed work within the Seventh-day Adventist denomination. Within. Ang Davidian Seventh-day Adventist Association exists solely to accomplish a divinely appointed work. Uy, naaman di ay appointed work, divinely appointed work. Ang general, no? Ang Davidian Seventh-day Adventist. Ang General Association of Davidian Seventh-day Adventist, lahi sa Davidian Seventh-day Adventist Association. Kini siya, dissolve na ni siya, dili na ni siya pwede maggamit nga pangalan. Pagkahuman ana mga kaigsuonan, diha na natukod ning mga Shepherd's Rod Publication Association, kining God's Dine ko, kini, kana siya, daghan na, tukod. Pero, sa mga pioneers, sa panahon nga nagkadibulaag ang sang orasa, Brad? Para makuha pa na ako ba? Atas pa? Iya, taas ikaw nagsulti ha? Okay, kamay na lang ni mga kaigsunan. Ang pangutan na kinsa man karon ang naggunit sa Yahweh kung kining General Association na dissolved na natong March 14, 1962 na ilang na kinisya na apay usa nga association nga gisulat sa RAD. Karon pagkahuman sa Micah 7:14 na amay girebuild dito. Unsa man? Feed sa to? Pakan-a ang imong katawan pinagi sa sungkod nga nagpuyo sa gubat sa Carmelo. Pakan-a sila sa Basyan. Kung 100% ang Diyos nagpakaon sa Carmel sa panahon ni Barhotep, pakaon siya, kamaturan. Ang Diyos nagpakaon ha? Kinsa iyang gipakaon? Ang mga katawan sa Carmel. Pagka-dissolve ato, naa na po'y gisunod. Let them feed. Bisyan, pangutanan. Kung naay pagpakaon sa bisyan, walay bisyan o naay bisyan? Dili man pang pakan-a sila sa bisyan kung walay mga tao dito. Kung ang Ginoo nagpakaon sa Mount Carmel Center, Waco, Texas, pinaagi sa rad, ingon diri, where do the sheep next to feed on the rod? After Carmel. God's the association. Unsa ingon sa Biblia? Let them feed in Bashan. Since 1961, the Davidian Seventh-day Adventist Association has taught that Bashan is the storehouse, source of good spiritual meat or pasture, place of victory. Kanos Asia, 1961. 61. Unsa may nahitabo ng 1961? Sakay nahitabo. Kaya na-dissolve naman Pagka 1961, mga kaigsunan, nag-reorganization. Dito sa Tacoma Park, dito sa Arlington, California. Karon, ang Yahweh sa kamaturan, mga kaigsunan, itong basahon Hence, Jesus pronounced Peter inspired. Once na gitagaan gani ka og Yahweh, sa panahon nga ang tao tagaan og Yahweh, gi-inspired ka sa inspiration. Kay gisulat ang Biblia by inspiration. Si Peter na inspired, this
inspiration in Jesus' testimony, therefore, were the keys to the central theme of man's salvation. But pasabot kana nga grupo nga gitagaan sa Yahweh, diha ra gyud ang salvation. So kung wala na ang Yahweh ato nga mga grupo, wala dito ang salvation. Naa ang Yahweh sa tao nga nagsulti sa kamatuoran. Once na di na mo dawat sa kamatuoran, once na ang katawhan, ang mga leader di na musunod sa kamatuoran, mo reject na sa kamatuoran, ang Yahweh ana, Brother Ray, naa pa ba? Wala na. Kung wala na dito ang Yahweh, wala na po dito ang wala na ditong kaluwasan. Kaya ang kaluwasan tuwa sa nagsulti sa kamatuoran. Ang Yahweh sa ginarian tuwa sa nagsulti sa kamatuoran, nagsunod. Wala dudto sa nagreject sa kamatuoran. So mauna siya. Okay? Atong padayonon. Sige ngon. It was present truth, an inspired message direct from God, thus possessed of a revelation by which every man, tanaw na to ni ha? Ato ni siyang kuanon. Kaya importante ni. Every man was to be judged either for salvation or for condemnation. Pwede na mo condemn. Pwede. Kay ikaw man ang nagunit sa Yahweh. Ang matag tao, ma-judge siya for salvation or condemnation. Peter and his associates became responsible either to lock or to unlock salvation to every living soul under heaven. Ang nakagunit di ay sa Yahweh, pwede siyang mag-lock, kay naagod ni mong Yahweh. Kunya, pwede ka mag-abli, pwede po ka mag-sarado. Kaya naman ni mong Yahweh. Oh, pwede siya makalak, pwede siya maka-unlock salvation to every living soul under heaven. Bugata na nga nakuan, di ba? Bugat kayo. Kay kung sa imong bugkusan sa langit. Okay, dirita. So gisulti gihapon diri. Si Pedro ug ang iyang kauban nga manggagawa were true to discharge. In charge sila diha. Just so that long did they possess the keys to lock or to unlock to men the kingdom of heaven, and have to sanction in heaven whatever they bound or loose on earth accordingly with inspiration and progressive revelation. Present truth, go to the keys. So, unsa ang kamaturan? Revelation, inspiration and progressive revelation. Gikan sa kuan, gikan kang Noah, ang kamatuoran progress. Progress. So mo na siya. Here is magnified the aforesaid truth. Peter's binding or loosing on earth was acceptable in heaven only when done by means of divinely revealed truth. Divinely revealed truth. So, mauna siya ang giingon diha. Okay. So, akong ihatag ang mga pangutana. So, basahon ako ni siya nga libro. Nana lang ko, taas pa man eh. Pero, ta. Ako ni basahon. Sa libro sa The Keys of the Kingdom at the 11th hour, page 38. Namang ko'y prophecy dito diri sa Sakaraya, kini siya, ato i-consider niya,
Mekas o Mikias 7, versikulo 14, was smitten, the sheep scattered. Zechariah 13 verse 7. Naigip ngay propesya diha. Zechariah 13 verse 7. Og kini siya. So kung imo ni sabton, diri sa 7:14 nakasulti diha na pakana, tuguti nga pakana ang bisyan. Pagkahuman na gisulti diri na ang gi-smite ningon diri was smitten, the sheep scattered. Sa Zechariah ngaron ang ingon diri, the Carmel withered and cast off its fruits. Isaiah 33:9. Amos 1 versikulo 2. So diha misulod sumala sa Biblia, diha misulod ang itawag na let them feed in vision. Kay nga naman na-dissolve man to siya na association. Na-dissolve to na association. Dili na to siya magkamit na association. So mo na siya ang pagpakaon. Amot pasabot pagpakaon. Ang rad mao na siya ang spiritual food. Tanawa ha? Ang rad mao na siya ang spiritual food. Halimbawa, kini. Halimbawa kini. Pagkaon. Kana ang kamaturan. Halimbawa, kini kana pagkaon na siya spiritual, mao na siyang kamaturan. Ang bisyan siya ang gisugo na magpakaon. Una, ang Ginoo ang magpakaon kay siya man gyud magpakaon sa kamaturan kay kamaturan gikan man sa iya. Kini ang pagkaon spiritual mo ng kamaturan, siya ang magpakaon. Sa panahon na si Pedro na backslide, ingon ang Ginoo, Pedro, kung makabalik na ka, pakana ang akong mga karnero. So si Pedro gisugo sa Ginoo na, ikaw man nagdala sa Yahweh. Ikaw man nas kamaturan. Bisan og na backslide si Pedro, balik siya sa Ginoo. Ingon ni Ginoong Hesus, Pedro, kung makabalik na ka gikan sa imong pagka-backslide, pakana ang akong mga karnero. So muna siya, tungod kay kadtong association sumala sa mabasa, this succession from Carmel. Nakuan man diri, ingon diri. No? Ang kingdom o ang Gilead mao siya ang kingdom. The kingdom home, mo nang atong home. They tarry in Bashan, the dressing chamber. Di ba gusto tagdami sinina nga righteousness of Christ? So ang dressing chamber o ang kanang dressing ba, kanang mo nadto mo sa mall, mo palit mo og sinina or sa pana. Tapos, para makita nimo kung bagay ang kulay, bagay ang sinina, tingalig, palito nimo na di nimo suko doon, pag abot dito, perting huota, di nimo magamit. Di ba? Pag abot dito, uy, laina kayo, color, oy. Imog yung hukaso nimo imong sinina nga daan, o imo isulot ang bag-o. So, tawag na tracing chamber. Gikan sa self-righteousness o kanang filthy garments alisdan og robe of righteousness, mao na siya diha sa bisyan. Diha sa bisyan ang dressing chamber. O gikan sa self-righteous nadto sa Christ righteousness. So, hatag ko og panahon kay kuan para dili mo kapuyan ba. Dili mo kaayo makuan. So muna siya ang kamaturan mga kaigsunan. Progressive gina siya. So sa atong panahon, igo lang ta mo dawat magkinabuhi is kamaturan. Dili gud ang reformers man gud, ang reformador dili na magguguba. O sa gingon sa Isaias, asa na 50 Isaias 50 asay sintay kuan kanang magtutukod. Ang mga reformador magtutukod sa kamaturan, dili magguguba sa kamaturan. Tanawa ang mga debatidor. Pamatud-an ako na pwede nang muluto. Pamatud-an ako na pwede nang magligo. Pamatud-an ako nga
ang pagkaon og karne dili sala. Wa may mabasa na ang karne pagkaon karne sala. Ingon ang Ginoo na kung naghuwat ka sa iyang pag-anhi, ang pagkaon og karne pagabiyaan. Kung naghuwat ka nga ang Ginoo mo balik ug maandam ka sa iyang pagbalik, ang pagkaon ug unod pagabiyaan. Dili ka mo biya kung moabot na siya. Karon pa lang kay ang pagkaon manggod karon sa atong panahon, mga gibaligya diha sa sa mga Jollibee. Oh, diha sa kanang lami kayo na inasal, mga di na moabot og pila ka buwan. 18 days ra na siya. Daghan na gi-inject ang ilang gikaon, dili natural na paraan ang mga manok diha na magkaon-kaon dito mga kuan. Dili feeds na kay kana siya dugay na siya mudako, dugay na siya kuan. Pero kadto siya pag abot sa 18 months, perting dakuaw usahay gani. Nagatiman mi sa una 45 days ganito, perting dakua. Tapos nag-away, giatake. Init kayo ang lawas manok, tapos hinlukso lang siya, nasipyat ba? Na-slide ang manok, wa nakabarog, kirig, kay sobras katambok. O, ang makakawa na to, kirig pod. O, hindi masalaan ang pagkaog karne. Kundi ingon sa Ginoo, kung naghuwat ka sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo, ang pagkaon sa karne, pagabiyaan. Kung gusto ka, nga pagbalik sa Ginoo, maandam ka, ingon siya, back to the original diet. Pabalikon yung ka sa original. Asa man ka mo balik? Na original, dito ka sa Leviticus 11, Deuteronomy 14, o dito ka sa Genesis 1:29. Adi dito yung ka, mubalik. So, mo na siya mga kaigsunan. So, napamantay oras, dili na kuhunto ng oras. Kung na yung mga gusto mangutana o mudugang, ako ihatag ang oras. Salamat. Tana. Ah, tana. Tana. Ang pangutana ko, panahon ni Janox, panahon ni Janox, Janox. yan, ang ilang kamatuoran na ito, motor ilang presitro. Oh, moto. Ang tod, nisunod ni Janox, Wesley ba to? Si Campbell? Oh, Kamatuoran gihapon to. kamaturan gihapon. Hangtod kang Miller, Kamaturan. kamaturan. Oh, walay dili kamaturan dito. Dunay mga presentro to. Oh, sa iya panahon. Sa ilang panahon. Karon sa 1962 na pundar po ang mga katawhan, dunay pundok, unya, dunay, kamaturan gihapon na ang ilang na nakuan, pundar. Kamao man na ilang presinto sa 1962. Presinto ba na? Ha? Ang 62. 1962. Oh. Di ba 1962 na totally dissolved ang association sa Gadsda. Oh. Oh, na kuan man to? Unsa na ay napundar nga panatigong lugar. Oh, 61. Oh, Mao ba na presinto? okay. So dito ta pangutana no. Pagkamatay ni Brother Hotep, himpuli na vice chairman si Florence Hotep. Tayo na siya. 1959 man to, 1950s. May 59. Siya himpuli. Pagpuli niya, kay wala naman ang inspiration. Oh, siya man ang mag-rebuild sa kamaturan. So wala na yung wala na ang putol na
1955. So, ang ways of inspiration na sis o na quizzed. Ato na basahon niya. So, ang nangpuli ana, si Flores Hotep. Dito siya nagsugod sa pagtudlo og sayop, mga sayop nga mga prediksyon. Usa na diha ang 42-man ceremonial harvest, di ba? Ceremonial harvest, pero wala pa ta magtuon na. So, diha na nagsugod ang pagtudlo, diha na nasugdan. Diha po nasugod na ang mga katawhan, ang katawhan nagkatibulaag na. Ano, kaya na-dissolve na siya. No? Dissolve na siya. So, katibulaag na, o sa gihimo sa Ginoo, ni adtong 61, nagtigom sila. Kauban sila Donadir, dyan si Birmingham. Wala pa'y bisyan dito ha. Carmel ragyod dito. Carmel yun na sila tanan. Wala'y bisyan diha. Dito, 1961 session. Nag-reorganize sila dito sa gitawag nga Arlington, California. O asa pa tong naman gunay duha sa uban na. So, okay. Diha si Brother Bingham, si Birmingham, usa na siya, editor na siya ni Barhotep. Bago namatay si Barhotep, gibalik sa iya tanang mga karapatan. Kay na kuan man siya kuan man siya ng itawag nga na kuan siya ng na kuan siya itawag na nakuha card ba. So, gibalik sa iya ni Barhotep, October na siya, pero wala diri sa tong PowerPoint. So, kana nga panahon, mga kaigsunan, diha na pod mag-reorganize, mo nang gitawag reorganization. Kaya na-dissolve naman to, di naman to nila maparislog otro. So, dinha nila natuki ang kamatuoran sa Mecca 7:14 na pagkahuman ani na ay pagpakaon kay ang rad manggod pakauna ang imong katawhan sa sungkod. Feed thy people with thy rod. Ang katawhan sa Ginoo kini kando. Kay kung kini lang ang katawhan sa Ginoo, nganong pakanon pa maning bisyan kung dili na niya. So, pagkahuman ani, siyempre ang sunod kini. Ang present truth ana, to bind up the testimony. To bind up. So kung naay pagpakaon diri, kung ang Ginoo nagpakaon diri, ang Ginoo magpakaon po diri. Sumala sa mabasa, let them feed in bisyan. Sa una, nagpakaon siya sa Carmel. So, 1959, nagkatibulaag. Ang uban, wala na. Tuwa na sa Mountain Dale, New York. Tapos nag-reorganization, 1961. Diha nagsugod ang pag-rebuild sa Ginoo sa mensahe. Diri kay next pasture, kini. Kini siya good pasture. Kini siya good pasture. Kini siya good. Walay bad pasture diha. Kini siya victorious, nag-victory, kini victory. Walay na failure diha. Ang ma-failure lang diha ang dili tinuod nga gipakaon sa Ginoo. Tingnan niyo ha. Feed thy people with thy rod. Pakaunon ang Carmel, let them feed in Bashan, Gilead, as in the days of old. Feed thy people with thy rod. The verb feed is to be understood as spiritual food, and that food, truth, is found in the rod. So, ang pagpakaon, ang feed na hisgutan diri, spiritual food na siya, nga munang kamaturan, na makit-an sa rod. Na siya. So, ang sunod nga gipakaon o gitagaan sa Yahweh sa ginharian, kundi, ang sunod, kini gitagaan yun eh. Kini tinuod ba ning Carmel? Tinuod, 100% tinuod. Walay piki diha.
Karon gipakaon man pud ang bisyan. Pagkahuman na niya, gipakaon ang bisyan. So ingon diri sa sunod, Sarad, Carmel, Bashan, and Gilead are used as symbols of good, not bad, spiritual pasture. These places, kini nga Carmel, Bashan, Gilead, kini nga mga lugar are where Israel had their victories. Dili victory na kinilang, victories, places, symbols. Apply na sa Carmel, Bashan, and Gilead. Ang 1962, totally dissolved lang to siya. Pero 1961, reorganization na siya sa faithful rod believers. Maupod na siya ang pag-rebuild sa kamaturan sa tulo ka mga pasture. Tulo ka mga sibsibanan. Ingon ang Biblia, walay sayluan, ni tulpok ni kudlit, ang tanan matuman. Karon, ingon ang Biblia, halimbawa, naabay dekorasyon sa Biblia, naabay palamuti sa Biblia, o sa ingon sa Biblia, pakana ang imong katawhan pinagi sa sungkod. Ang katawhan nga tua sa bukid sa Carmelo, ang katawhan pakana sila dito sa Bisyan, o kadtong didto sa Gilead, sama sa kaniadtong mga adlaw. Unya, kini siya duha piki, dili ni tinuod, ang usara dili tinuod. O sige nga sa Biblia, mas masayon pa mahanaw ang langit ug ang yuta, ug akong pulong di gayud mahanaw. Unya, kini di aing Bisyan o Gilead, dekorasyon na dahil sa Biblia. Na ni kudlit ni tulpok, way sayluan. Di ba? So kung naay pagpakaon diri, naapoy pagpakaon diri kay let them feed in Bashan. So muna siya ang revelation of truth. Muna siya ang progressive revelation of truth. Oo. Muna siya. So tanawa, ang gigamit diri, shake off man ang gigamit diha. Kay usa na siya sa pamaagi na sa pag-harvest. Ang mga berries, blueberries, ang mga berries ba? Pag mahinog na sila sa sinaunang pamaagi, ila yun ng sungkiton, kundi daghan kaayo ila na silang uyugon, i-shake na nila, i-shake. Muna ma-harvest. So muna siya na ang karaan. So tanawa diri muna siya. Shake off their fruits. Kinsa man? Bashan and Carmel. So after Carmel, Bashan. Shake off their fruits. Kini nga fruits, dili ni siya, fruits ni siya na bunga gyud na hinog. Sige, Brad. Ikuan lang. Sige, mayong hapon, mga kaigsunan. Kani siya tay, abotong mao ni imong gut pasabot. So, 1961, momentong reorganization, di ba? Katong gipakita ni Brother Jury ngayon ng mga picture. So, muning tuiga, motong tuiga, 1961. Gikan sa 1961, ning tungha na ning mga siak-siak ng mga grupo. So, ang una, katong ilan ni, katong itawag Racial Association, nga gipangunahan ni Warden. Kundi ning sunod, 1963 ni, pagka 1964, ni Sister Love. Kani si Warden, o kani si Love, appeal ni siya sa 1961, kauban ni sila ba? Pero ning siak sila. O ning siya, naging mo sila ilang grupo. So, 1963, niya 1964, pagka 1966,
nanasay si Ak. Pagka 1970, nanapoy si Ak, diri si Don Adair. Batanon pa si Don Adair sa katong 1961. So pagka 1970, naghimo na po siya kagulingong association o grupo. O hangtod diri sa Salem, hangtod 1973, si Smith, o niya, dinhi sa 1974, 1975, 1982, Mountaindale. Di ba, nakangari mo itong mga Mountaindale nga mga kuan sa una, mga pioneering. Kita ko ito ni Glenroy Matius. Kinsay nakakita ni Glenroy? O, nakakita mo na no? Itong taas. Sa Mountaindale na sila. O niya, kanang 1983, nasay si Ak. Kuha sila makaigsunan, pagka 1983, gikan ni sila sa Mountaindale, dili day, gikan sa kang Don Adair, kay nagtudlo mo kunin siya nga ang pamembro daw sa 144,000 kay katurang mga putik. Unya, kay naman siya yung mga kaubanan, nga mga itom, mga Jamaicans. So, syempre, wala malipay ang mga Jamaicans kay una nila, ang mga ito manta, di nito makapila ng 1,4,000, kamura na yung mga puti. Yung puti man si Don Adair, dining si Ak sila, gikan sa kang Don Adair ng grupo. Kundi ang mauna silang nag-Mountaindale. Ako, gikan po ko sa Mountaindale. Si Sister LJ, gikan po itong si Brother Allen, gikan po ito siya sa Mountaindale. Mauna nga, gikan sa Mountaindale makaigsunan na sila ni Davis Dre, sa pawantong usa ka itong Norman Archer. Kinsa pa tunay na ito yung mga pioneering na malik. O kinsa, kana sila, David, si Norman Archer. O namalik na sila sa kuan, katong Old Waco, katong Old Chapel niya. Namalik sila gato niya. So nagtudlo na po sila nga, kuan gyud kinahanglan gyud ita mo balik diri. Mo na po na ilang gipatuo sa mga igsunan kay mao ni ang original. Pero syudad na ang Carmel. City na ang Carmel gyud niya. Dili na siya angayan nga mahimong headquarters para sa buhan sa Ginoo kay ingon ba ang Ginoo nga dapat rural base o country siya ang headquarters. So mo na tong nanasay kuan sa Yucaipa, na hunong ng Yucaipa. Unya diri ang sa Waco, muli silang nag-back to Waco 1991. Unya nanasay ning siya gikan sa Waco, kinin si sa wave ship si kinsa itong Peter Gibbs. kana si Peter Gibbs, so napatoy usa. Linux Sam. Linux Sam kana siya. O karon makaigsunan daghan pa yung mga nagsiyak-siyak ng mga grupo. Dili lang kay sa gawas sa diri sa Pilipinas, nasa Cagayan, kang Brad Ariel, namatay naman si Brad Ariel Lakutanan, nasa Bukidnon, napa sa Bislig. So daghay nanggawas nga mga grupo. So pautanan ni mo tayo Sergio, kung kining mga nanggawas, amo to mao ni mong pasabot. Laban nila po ang presente nga kamaturan, mao ba tay? Iyang palap sa pamutana, iyang pamutana sa 1961, mabato ang presinto, may presinto. Sa 1961 makaigsunan, na diri nag-lead ang Ginoo, naggiya ang Ginoo, gigiyahan gid sila sa Ginoo nga ma-reorganize sila. Kay syempre sa panahon ni Sister Florence, natiblaag naman sila kay gipasalaag man silang Sister Florence baya. Nagtudlo man siya mga sayop nga mga doktrina kay yun siya nga 1955 namatay si Berhotep. So 1959 mabanhaw siya, muna iyang usa sa iyang gitudlo, mabanhaw siya 1959. Dayon siya nga kanang magsulim assembly na tanga sa El Texas. 1959 niya dili madugay daw magisikil na tukuro na ang gingharian. So daghan siya mga gitudlo. Unya pag-abot sa 1959 nga iyang gi-calculate o iyang gi-time set, nabay hitabo o natuman bang iyang mga gitudlo o gitagna, walay usa nga natuman. So disappointed sila, munang natiblaag sila. 1959 na siya. Pagka 1961, gipahinabo sa Ginoo nga mausa na pud ang iyang panon.
katong gingon nga gamay nga panon, little flock. Kay nakatag man ang iyang mga karnero. Di ba? Ang mga karnero nakatag. So ang gibuhat sa maayong magbalantay si Ginoong Hesus, ang gibuhat sa Good Shepherd, alam-alam na po niya tigom ang mga nakatag niya nga mga panon, ang mga karnero. So, nahitabo na siya makaigsunan 1961, gigamit niya si Brother Bingham. Si Brother Bingham, assistant editor siya ni Brother Hotep. Sa panahon ni Brother Hotep, tambayayong siya, kahabag siya, si Brother Bingham. Sa pagsuwat aning rad, na kumplito ang rad, pinagi sa tabang ni Brother Bingham. Di ba pagsulat kay si Brother Hotep siya ang chief editor, si Brother Bingham ang assistant. So siya ang tig-check sa mga grammar nga to kay makawawa ni si Brother Bingham, mo po na igasa nga gihatag sa Ginoo sa iya. Kay si Brother Hotep manggo dili mangod siya kuan gyud sa English kay taga Bulgaria man siya. Bulgarian man iyang pinulungan, wala bag kita Bisaya, Cebuano, di kay ta maayo mo Tagalog. Kung naay pure gid nga Tagalog, mo to itong kumbaga katabang mo gito mo pasabot kung nata sa Manila kay di man kay ta mo kuan mayong sulti og Tagalog. So inana ang nahitabo mo kay sunan gigamit sa Ginoo si Brother Hotep, siya ay manalagna, siya ay interpretative nga prophet, pero naa si assistant nga si Brother Bingham mo to'y katabang niya sa pagsulat sa red pag publish. Mao na nga 1961 na-reorganize sila, meaning na assemble sila og otro ang gatong nakatag nga panon ang mga karnero. Og motong ipakita ni Brother Jory dayon gikan ato sa 1961 ang uban ato nga kauban atong panahon na kato silang Adair, kani silang Lab, silang Warden, kauban man to sa 1961 unta. Pero paglabay sa panahon naghimo na pud sila laing grupo ning siak na pud sila. Oh, so mao ni makaigsunan ang mahitabo. Og ang pangutana ang division buhat ba na sa Ginoo, buhat sa kaaway ang kanang panagbahin-bahin. Sa Ginoo na siya o sa kaaway? Sa kaaway kay ang Ginoo dili man siya author sa division, sa pagbulag-bulag bang pagbahin-bahin. Kundi ang Ginoo author siya sa unity. Mao na nga kini makaigsunan mao lang gini ang sumala sa kasaysayan ug sa tagna pod ang gigiyahan sa Ginoo nga asosasyon nga grupo sumala sa tagna. Carmel, Bashan o Gilead tulo ra man gina siya. Carmel sa time ni Brother Hotep, Bashan sa karon sa atong presente o Gilead sa malabot ngadto na sa kingdom. Di ba? So tulo ra. Walay mong tindil. Ako mong tindil mo sa una pero wala tayo mabasa nga mong tindil. Tulo ra gina siya dili pwede upat. Dili sad pwede Carmel nya. Carmel ang gihapon nya. Carmel ang gihapon. Kun dili Carmel, Bashan o Gilead. So usa ra man kay ang Ginoo nara siya usa ka movement, nara siya usa ka iglesia. Dili man pod pwede nga tanan sakto. Kay ngano, kining mga nanggawas makaigsunan na sila lain-lain yung mga doktrina nga sukwahi na sa gitudlo ni Brother Hotep. So, nakay gusto nga i-follow up tay? Sige tay. Kanang tawag o binding up testimony mao ba ng new truth ka ng bagong kamturan. Ato'y patubag sa atong speaker. Ikuan lang, Bert. Isaksak mo na ako. Aha. Indod kay na siya nga pangutana. Ang kana nga pangutana, ay ginabutangan na og tubag. Palubat na. Kuan bro? Bro. Mao na siya ang tubag, ang akong tubag diha. Mao na gidala ta mo diri. Para makita nato ang Bible base. No? Kinahanglan man gyud makatunong gyud ta. So saan ni siya Brad? Hindi man. Hindi, ang next niya ba? Wala man.
Kalubat ni. Wait lang. Sige. Salamat. Wait lang ha. Okay. So para masabta nato kung kay matag panahon na may present truth, na present truth dire, na dire. So dili parehas, dili pwede present truth dire parehas na. Dili progressive ba? Okay. So, tatong tan-awon sa sulat mo lagi akong giingon din pasay sa inyo karon nga wala gyoy dekorasyon sa Bible. Wala dekorasyon ba? Wala ba useless diha ba na walay kahulugan? So tanan sa Biblia naay kahulugan. Pag moisgot ang Biblia o Carmel, naay kahulugan. Pag moisgot ang Biblia ang Bisya, naapoy kahulugan. Dili man pwede ma-shake off. Kini ba? Pag pang-harvest ana, nganong mo harvest man ka? Kay nakita ni mo dagang hinog. Di ba? Di man mo harveston ang hilaw pa. So imong uyugon ang mahulog dito, hinog. So karon, ang na-harvest sa Carmel na mga matinud-anon na tuwa sa Bisyan. Karon, dayon din ha. So, ingon sa rad. Kay wala lagi dekorasyon sa Biblia, ni tulpok ni kudlit. Na may Bisyan diha na pagkanon. So ingon sa rad sa 1TG, Bisyan and Carmel shake off their fruits. The nouns in this verse being profoundly figurative and the time of fulfillment yet future. But pasabot na ay time of fulfillment, na ay katuparan sa Tagalog pa. Katumanan sa ni ani nga tagna. So na ay matuman na ang pag-shake off. So ingon siya, we are unprepared to make any comments. So sunod. So na ay fulfillment. Karon, ang gitawag nga shake off. Kini nga Bisyan, kisa ba'y nagtukod sa Bisyan? Si Brother Bingham o ang Ginoo? Eh, siyempre ang Ginoo. Kay mabasa man na, the Lord said. Sa Carmel, kinsay nagtukod sa Carmel? Si Brother Hotep? Hindi. The Lord's voice cried into the city. Tingog sa Ginoo. Ang Bisyan, the Lord said. The hill of God is as the hill of Bisyan. Biblia, walay dekorasyon. Walay palamuti. Kay tuldok, kudlit, tay, way sayluan, hantod matuman ang tanan. So, unsay gingon sa Biblia? Ang bukid ni Jehovah ay mao ang bukid sa Bisyan. Ang bukid sa Bisyan. Ang Ginoo, the Lord said, I will bring again from Bisyan. Bisyan. So, Bisyan na siya. Karon, mo ni siyang sa Bisyan. Mo ni siya ang lugar. So, diri na ta sa gipakita ni Bansam. So, di-explain na niya kanina nga ang straight line mo na atong giktan-aw ang mga nagsulpot na mga klase sa Davidian. Pero ang gingon sa Biblia, straight line of truth, gikan sa reorganization, gikan sa Carmel, ngadto sa Bisyan, straight line of truth. Muisgot ganitag straight line of truth na ay sinugdan, na ay katapusan. Straight ba? Straight na linya. Dili paambak-ambak, gikan dire nadto ana na ba? Napoy dire mo ambak na pud dito, ana ambak-ambak. Kini siya pagtukod anang 1961, dire-diretso na nahantod dire sa atong panahon ron. So mana siya. So, moingon ganig straight line hantod na gyud na sa katapusan. So, muna ang gingon. Si Spirit Prophecy, a line of truth extending from that time to the time when we shall enter the city of God. Straight ra gyud na siya hantod sa Ezekiel 9. Hantod sa Ezekiel 9. Ato na siyang basahon sunod na mga study nato kung
as unsang association ang makakuan ana. So, mo na siya. So, gi-explain na siya. So, diingon po dire na basaha ang ikaunom ug ikapito nga chapter sa Mecca. Note that past, present, and future. Oh. So, Carmel, Bashan, and Gilead. So, na siya. Naritabi sa kuan. Sama na siya. Ang Bashan nagdala sa gitawag nga binding up the testimony. Ato na siya tunan sunod presentation na to. Pero dili pa karon. So ang makatapos sa buluhaton tay dili general association. Kundi ang makatapos sa Sakaraya chapter 6 ang duha diha ka horses na lahi-lahi og color, lahi og direction, Egypt og sa north siya, mao na siya ang una, mao na siya a double set of church leaders, open and close parenthesis, Seventh-day Adventist leaders and the Davidian Seventh-day Adventist leaders. Dili general. Davidian Seventh-day Adventist. O kana siyang association pod ang makatapos sumala sa mabasa. Oh, mao pod na siya ang bay horses. Ang bay horses mao na siya ang Davidian Seventh-day Adventist leaders. Ang bay horses, sumala sa propesiya, mao na siya ang makahuman sa gospel to finish the gospel work in accordance with God's plan. Kana nga bisyan. Kay siya man ang mubinding. Ato nang tunan, to binding up. Unsa nang i-binding? Ang testimony. So ato na siyang kuanon sa sunod na study nato. Nga tubag nato na siya sa sunod na atong study. So, ang nagpakaon karon sa Brad, walay lain ang mabasa sa Leviticus Davidian Seventh-day Adventist. Namo ni siya ang Davidian Seventh-day Adventist Association nga nakabutang sa Constitution. Muni gitawag na Constitutional Association. Sa unsang pamaagi nato masabtan nga kanang association sa Davidian tinuod basta Constitutional Association. Kay kadalasan karon na association na Davidian, unconstitutional association. Ngano man, sulpot ra man, wala man sa propesiya. Unsay sunod sa Carmel, Bashan. Dili Mountain Dew, dili ang ubang-ubang mga Bashan, ang mga rod believer karon. Daghan ang mga kuan bro, mga Davidian. Pero unsaon nimo ma-detect na kana siya munay tinuod na Davidian? Kanang gitawag nga constitutional. Buot pasabot nakaprapisi siya nga asosasyon. Dili pwede nga magtukod-tukod lang na dili siya nakapropesiya. So ang nagpakaon karon walay lain kundi kini nga association, Davidian Seventh-day Adventist Association. So na puop na akong laptop. Lubat na. Ako na tako'y pangutana pero na kuan naman natumbag na sa padayon nga presentation kay Primero Carmel Bishan Gilead mo tanang ta ko ba kay ang Bishan Seventh-day Adventist Association ya progressive ang truth nagtuo ko nga napayoy lain na po nga kamatuoran nga i-feed dito sa Gilead pero ang gikuan kay ng Gilead nga mao day ang Kingdom. Mateo 24:14. Oh. Salamat ka dahil na nakatubag ko lang itong ano na dito. So, dito na trakuto mga kaigsoon no? Kay di lang takuan kay napamatay daghang pagkahigayon na magtuon ta. So at least nakuha natin nato ang yawi sa ginharian sa langit. Kung giunsa sa Ginoo pag dala sa mensahe ngadto sa iyang katawan hantod sa City of God. Dira kutob mayong gabi, mayong hapon sa tanan. Amen.